Kung kailangan ka at siya yung kailangan sa kaibigan mo, siya karamang lagi at karamay kong sabi, siya ay si Jesus sa bawat sandali. Laging takot at laging alala, tanging kay Jesus mataasa, kaligtasan lubos na bigaya. Siya ang dapat tanggapin at kilangin sa buhay mo. Siya noon, bukas, ngayon, sa dalangin mo'y tugon. Siya ay si Jesus sa habang panahon. Kaya't ang siya lang ang may pag-ibig na tunay, siya ang dapat tanggapin at kilangin sa buhay mo. Siya noon, bukas, ngayon, sa dalangin mo'y tugon. Siya ay si Jesus. Siya ay si Jesus. Siya ay si Jesus. Sa habang panahon. Gandang gabi po sa bawat isa. Tayo po ngayon ay nandito po sa Tugigaraw, Cagayan. Binabati ko po ang bawat isa, lalong-lalo na dyan po sa Maynila. Kung kami naman po ang tatanungin ninyo, ay nasa magandang kalagayan naman kami rito. I hope okay po kayo dyan, nabalitaan po namin na suspendido po yung klase. So maraming lugar, pati yata ho dito, nabasa ko kaninang Cagayan ay isinama na rin po sa mga suspended po na klase. Kaya hindi naman ho gaano kalakasan ng ulan dito, pero alam ko po dyan sa Maynila malakas pa po. Ako po ay nakarating kahapon dito ho ng hapon. Muntik na po makancel ang flight namin dahil meron po kaming mga gagawin po tomorrow doon po sa conference ng kamag-aral. Kaya kamusta na po ang mga kapatiran po natin na nandyan po. At medyo sobrang hina po ng internet dito. Nagtitrickle down lang po. Kaya pasensya na po yung ating presentation mula po sa PowerPoint. Ayaw mag-work siya sa sobrang bagal. So mamaya ipopost ko na lang po yung ating pag-aaralan sa Bible Studies kasi medyo talagang 1 bar nga lang po. Ito gumagamit po ako ngayon ng Smart 5G. Yung 5G nila 1 bar lang ho dito. At yung sa atin pong hotel, nandito po tayo ngayon sa Cagayan State University Hostel. Kaya kamusta po kayo? I hope hindi ho putol-putol. At kung putol-putol po, pagtiyagaan nyo na lang po muna. Kung sakali po na tayo po ay magkaroon po ng problema, ang gagawin po ay pinalamang pong ipopost po yung outline kasi wala tayong outline ngayon, ayaw po niya eh.
Kaya kamusta na po ang lahat ng ating mga kapatiran dyan in behalf of the Peace of Harvest Christian Ministry ay binabati ko po kayo ng isang magandang gabi po. Dito po ay maambon lang, alam ko dyan sa Maynila ay maulan. At nagpapasalamat po tayo ngayon dahil medyo nakapag-broadcast pa rin tayo, no? At kahit na po naging problematic po, pagpasensyahan nyo magkaroon ng delay. No? Kasi talaga pong talagang mabagal po ang internet connection natin. So sa lahat po ng ating mga audience, binabati ko po kayo na mapagpalang gabi po sa mga kapatiran po natin na dyan po sa Amerika. Naka-live po tayo ngayon at alam ko po na mga kapatid natin sa Florida, lalong-lalo na po ang Cruz family ay binabati natin, si Atilina. Salamat po sa lahat ng tulong po ninyo sa church. Ganyan din ang extension po natin ng pagbati sa mga kapatiran po natin nandyan po sa Texas. Kamusta po ang Esquejo family at gayon din naman po ang aking pasasalamat din po sa Familiar family. I hope po ay nasa magandang kalalagayan po kayo ngayon. Ano ho? At tayo po ay nagpapasalamat din na binabati natin ang lahat ng atin pong mga kapatiran po dyan po sa California. Kamusta po kayo dyan? Mga kapatid natin na nasa Canada, no ho? Lalong-lalo na ang Hiron family, ang Ramos family po, ang Dumaran family, ang buong family po na mga kapatiran natin nandiyan po naka-station sa Canada. Magandang gabi po sa bawat isa sa inyo diyan sa Canada. Ho? Kaya kamusta na rin po ang Sun family, ang Dumaran tuloy na sabi ko. The Sun family po no, na nandiyan po. So, kamusta po ang ating mga kapatid sa Europe? Ayan, kamusta na po si Jojo Bilog? Kamusta ka na, Jo? Kamusta na rin po ang Gutierrez family? Sana po ay malinaw po kahit na po medyo paputol-putol tayo, I hope ay okay pa rin po. Sana po dalhin nyo po yung Bibles ninyo kasi wala tayo pong PowerPoint ngayon. Ayaw niya pong maipaskill kasi napakahina lang po nung signal natin dito. Pero ayan po, namomonitor ko rin naman po na ganun din naman po na tayo po ay naririto pa rin at nagpapasalamat na hindi na antala ang ating gawain. Alam niyo po kahapon po ay napakaugong po noong pong eroplano. Akala ko po babagsak. Niloob pa rin po ng Panginoon na tayo ho ay makapunta pa rin po no, sa ating pong gawain dito. And hopefully po, salamat po sa lahat ng prayers po ninyo. Kamusta din naman po ang ating pong mga kapatid dyan po sa Gitnang Silangan po. Sister Aster, kamusta na po kayo dyan? Si Ivan, I hope you are doing fine, you are doing okay po. At ang lahat ng mga kapatid po natin dyan po sa Dubai, kamusta na rin po ang pamilya po no, nila Sister Len. Ayan po, kamusta na po kayo? At ako po'y nagpapasalamat kina Brother Alex, ayan, sila Sister Ellen, at ang lahat po ng mga patuloy po na sumusubaybay niya. Si Sean, binata na rin po si Sean. Kamusta mga kapatid natin sa Japan, si Midori po at saka si Lizette. I hope kahit po tayo ho ngayon ay nandito po sa Tugigaraw ay patuloy po na napapanood nyo po ng maayos at klaro po ang ating Bible studies ngayong gabi. Kamusta rin naman po ang mga kapatid natin dyan po? Kamusta na po kayo dyan po sa Maynila? No? At kinakamusta ko po ang mga kapatid natin sa Marikina. Kay Crisel po, no? Salamat kay Lord at nakabalik na po sila sa kanilang tahanan. At yung evacuation center po nila, no? Malaking tulong din po ang pamahalaang lokal po ng Marikina. Kaya magandang gabi po sa inyo. Magpapasalamat din tayo sa mga prayer po ninyo, sa mga kapatid natin sa Balante, ayan, sila Angelo. Sana okay na kayo at nasa magandang kalalagayan kayo dyan, Angelo. At kamusta na rin po yung hospital po at yung church natin. Salamat sa updates ni Pompom at nakita ko po ay nalinis na po sa
awa at habag ng ating Panginoon. Kamusta na po kayong lahat dyan? Lalo na po sa Quezon City, binabati ko po ang aking mga biyenan dyan po sa Rojas District. Sana po hindi malakas po ang ulan ngayon sa Maynila, no? Lalo na sa Quezon City. Sa mga estudyante, rest lang po kayo. Kasi tomorrow po ay walang pasok. Ayan, para kayo po ay makapag-rest po, makapagpahinga naman po, no? Kamusta po ang mga kapatid natin sa Puray Christian Church? Pastor Elmer, kamusta na po kayo? At ako po ay nagpapasalamat dahil alam ko po ay kayo po ay nasa magandang kalalagayan, Sister Leia, at sa lahat po ng mga kapatid natin dyan po sa Puray Christian Church, lalo na si Georgie. Ayan, kamusta na mga kabataan natin? Ano? Sana okay lang kayo dahil tumaas din po ang ilog dyan. At gayon din naman po ang atin pong taus-pusong pasasalamat po, no? Sa lahat ng ating mga kapatiran po, diyan po sa Malanday, dan po sa Cainta, kamusta na po kayo? At lalo tigit po diyan po sa San Mateo Rizal. Sa Antipolo, kamusta na po kayo? Sa buong-buong Luzon, Visayas, and Mindanao po. Ayan. Ako po'y kasalukuyang nasa loob po ngayon ng kantin po. Ito po na restaurant po. Kaya nakaka-istorbo ako ng konti. Pero pasensya na rin po sa medyo mabagal po na ating pagbo-broadcast. Kaya magandang gabi po sa bawat isa. Binabati rin natin ho ang lahat ng ating mga kapatid. Kay kapatid na Joyce, pagpalain ka ng ating Panginoon. Good evening po. Sister Odi, maraming salamat sa prayer. Nakarating po tayo ng ligtas dito. Si Sister Crisel, sana ay maayos ang lahat ng kalalagayan mo, Crisel. Kay Nanay Soli po, Nay, salamat po sa inyo pong palagi pong pagmo-monitor po, pagkangamusta po sa akin, malaking tulong po ang lahat ng prayers po ninyo, Nay Soli. Kaya hindi naman po kay Sister Irma, kay Sister Maribel, pagpalain po kayo. Sister Irma, salamat po sa prayer. At bukas po, makita-kita po muli tayo sa ating pong morning prayer meeting, no? Na walang patid po nating ginagawa. Kamusta po kay Mima? Magandang gabi po. Kayo po'y nasa prayer ko palagi, Mima. Kamusta na po pakiramdam ninyo? Sana po ay patuloy po yung magandang kalusugan. Nakasama po namin kayo sa prayer at sa lahat po ng inyo pong gawain. Maraming salamat po sa ating Panginoon. Yan ako, one bar na lang tayo pero patuloy pa rin yung ating pong ginagawa na mga pagbati. Magandang gabi po sa inyo, Sister Aster. Sana po'y maganda po ang reception dyan. Dito po'y napakahina. Sister Emmy, kamusta na po kayo? Pagpalain po. Salamat sa prayer, Sister Irma. At lalo na po kay Jamaica. Ayan po. Sa mga taga-Puray, kamusta po kayo? Ayan po. At sana po ay kayo po ay nasa magandang kalalagayan din po. Lalo na kay Crisel Raduba, kay Nanel. Ayan. Kaya, kamusta na po kayo? Sa gabi po na ito, tayo po ay muli pong pinagpala ng Panginoon para tayo po ay mag-aral patungkol po sa ating pong tinalakay nung nakaraang linggo po sa preaching natin. Kung naalala nyo po, in the book of Genesis, dun po sa chapter 3 verse 1 to 7, nakita natin ang pagpasok po ng kasalanan. At ito pong original sin na ito, no, na minana po ng ating mga ninuno, naging sanhi po na ang tao po ay mapahiwalay sa Diyos at magkaroon po siya ng kamatayan. Kaya po tayo napapasalamat dun po sa pag-aaral natin kung inyo pong napansin, mga kapatid. Atin pong tinalakay doon yung pagpasok ng pagkatuso, no, na isa po sa mga karakter ng kalaban, yun pong paging mapag-alinlangan niya, no, nilagay niya kay Eva at sa puso po ni Adan, mag-alinlangan sa pangako ng Diyos. Yung kalaban po ay sinungaling, no? At lalo tigit po, siya po ay mapagnasa. Kaya yung apat na iyan na mga kasalanan ay inimpute niya, nilagay niya po sa atin para tayo po ay magkamali rin at magkasala laban sa ating Panginoon. Ayan. Kaya yun po ang sinasabi po natin na apat na kasalanang nilagay ng kaaway sa atin mula sa ating mga puso. So wala po tayong PowerPoint presentation ngayon. I hope dala niyo po yung Bible ninyo kasi doon sa conclusion natin, kung naaalala niyo po, no? Doon po sa atin pong tinalakay,
nakita natin no, kung paano lalabanan ang dyablo o paano lalabanan ang kalaban, ang kaaway po ng Diyos. Pinakita po ng conclusion ng preaching natin no nakaraang linggo for continuity. No? Yun pong talata mula po sa Santiago 4:7 hanggang 8. In English po, in the book of James, chapter 4, verse 7 to 8, nandoon po mga kapatid, yun pong tinatawag nating pamamaraan para makalaban po tayo sa dyablo. At mamaya po, i-upload ko na lang po yung outline nito, no? Pero mas maganda po kung dala nyo po ang inyong pong banal na kasulatan, kung dala nyo po ang inyong Biblia, ay buksan natin po dito po sa talata po ng Santiago 4:7 hanggang 8. At ganito po ang mababasa natin sa mga salita ng Panginoon. Ang sabi po ng James chapter 4 verse 7 to 8, kaya nga, pasakop kayo sa Diyos at labanan ninyo ang dyablo at lalayuan niya kayo. Lumapit kayo sa Diyos at lalapit siya sa inyo. Hugasan ninyo ang inyong mga kamay, kayong mga makasalanan, at linisin ninyo ang inyong puso, kayong pabago-bago ang isip. Sa English rendition po no, ng New International Version, atin pong pinagpaliwanagan niya nung nakaraan po na linggo no, bilang bahagi po ng ating winawaksi ang kasamaan. Ang sabi po ng James chapter 4 verse 7 to 8, dun po sa Biblia, submit yourself unto God, resist the devil, and the devil will flee from you. Come near to God, and He will come near to you. Yun po magaganda, no? Cleanse your hands, and sabi po or wash your hands, you sinners, and cleanse your hearts, you double-minded people. Kaya 5 po ang sinasabi dito, no? Ang sabi po dito, pasakop tayo sa Diyos. Yan, pwede nyo pong i-type, no? Para matandaan po natin. Pero huwag kayong mag-alala, mamaya po ay i-upload po natin ang lahat po ng mga aralin po na ito, no? So i-type nyo po dyan, number 1, dito po sa ating pinag-aaralan. Ang title po ng ating pinag-aaralan ay Winawaksi ang Kalaban. Yan. Paki-type nyo po, Winawaksi ang Kalaban. Yung ating pong tema, winawaksi ang kasamaan, pero magagawa lang nating waksiin po ang kalaban kung alam natin po ang prinsipyo ng kasulatan po o ng principle ng ating Panginoon. So pakilagay nyo dyan, pasakop kayo sa Diyos, number 1. Number 2, labanan ninyo ang dyablo. Number 2 po yan. Ho. Number 3, lumapit kayo sa Diyos. Ayan po, no? Lagay po. Number 3, lumapit kayo sa Diyos. At number 4 po, hugasan ninyo ang inyong mga kamay. Hugasan ninyo ang inyong mga kamay. At number 5, linisin ninyo ang inyong puso. Yan. Ulitin ko po ang talata po dito po sa Santiago 4:7 hanggang 8. Ang sabi po dito, kaya nga, pasakop kayo sa Diyos, labanan ninyo ang dyablo at lalayuan niya kayo, lumapit kayo sa Diyos at lalapit din siya sa inyo. Hugasan ninyo ang inyong mga kamay, kayong mga makasalanan, at linisin ninyo ang inyong mga puso, kayo na pabago-bago ang isip. Praise God, purihin po ang Panginoong Diyos. Ang sabi po dito, submit yourself. No? That's the first key para tayo po ay maging malakas na Kristiyano. Submit yourself unto God. Pangalawa po, resist the devil. Labanan ninyo ang dyablo. Yun po ang sinasabi ng Biblia. Come near to God. Ang sabi po ng ikatlo, no? Lumapit tayo sa Diyos. Tapos ikaapat, wash your hands, you sinners. Hugasan natin ang ating kamay, tayong mga makasalanan. At yung ikalima po, ang sabi po dito, cleanse our hearts, you double-minded people. Okay? At sa Tagalog, linisin ninyo ang inyong mga puso, kayo na pabago-bago ang isip. Ayan. So, unang prinsipyo po kung paano natin wawaksiin ang kalaban ay napakasimple po. No? Ang unang prinsipyo pong dapat nating malaman, ayan, ang title natin po ay Winawaksi ang Kalaban. Ang unang prinsipyo po ng pagwaksi sa kalaban, based on James chapter 4 verse 7 to 8, no? Unang-una, magpasailalim tayo o magpasakop sa Diyos. Ayan, no? So yung title natin, Sister Crisel po, ang title natin po
ay winawaksi ang kalaban. So may 4 na prinsipyo po. Ang unang prinsipyo sa pagwaksi po sa kalaban ay napakasimple po. Yung pong pasakop kayo sa Diyos. Number 1, pasakop tayo sa Diyos. Ayan. Bakit mahalaga po ng isang Kristiyano po ay nagpapasakop sa Diyos? Alam niyo po, pag tayo po hindi nagpapasakop sa Diyos, malamang-lamang po mga kapatid, tayo po ay patuloy po na bibigyan po ng malaking problema ng kalaban. Kasi tayo po inaatake if we are not truly submitted under the authority of God. Hindi po resist the devil agad eh. Ang sabi po ng Biblia, we have to submit ourselves to the authority of God. Magpasakop kayo sa Diyos. Gaya nga ho ng sinasabi po dito po sa Deuteronomy chapter 33 verse 27. Dito po sa Deuteronomio 33:27. Ang sabi po dito, sa mula't mula pa ang Diyos na inyong tanggulan ay walang hanggan niyang bisig ang inyong kanlungan. Mga kaaway ninyo ay kanyang ipagtatabuyan at inutusan kayo na sila ay lipulin ng lubusan. Praise God. Even in the book of Deuteronomy, this is in the Old Testament, Deuteronomy chapter 33 verse 27, ang Diyos po ang tanggulan ng bawat mananampalataya. At yung kanya pong walang hanggan bisig, yun po yung atin pong kinakailangan maging kanlungan. Kung siya po ay ang ating tanggulan, kung siya po ang ating tinatawag nating kanlungan, nagpapasa ilalim po tayo ngayon sa kapangyarihan ng Diyos. At hindi po tayo pwedeng gapiin po ng kahit na sino mang kalaban. Kasi we are under the umbrella, we are under the aegis, we are under the authority of the Almighty God. At kung tayo po ay nasa ilalim ng kapangyarihan ng Diyos, ay hindi po tayo pwedeng galawin ng kahit na sinong kalaban. Ang sabi po ng aklat ng Roma, very famous verse po, if God is with us, who can be against us? Kung ang Diyos po ay sumasa atin, sino ngayon ang atin pong magiging kalaban? Kaya po yung prinsipyo po ng pagwaksi sa kalaban ay klarong-klaro. Unang prinsipyo po, submit yourself unto God. Ulitin ko po, magpasakop po tayo sa Diyos. Gaya nung tinatalakay natin as part of the conclusion, submit yourself unto God. Resist the devil, and the devil will flee from you. Come closer to God, and He will come close to you. Wash your hands, all you sinners, and cleanse your heart, you double-minded people. So 5 prinsipyo po, napakaklaro, napakalinaw po, na binibigay na paraan ng Diyos para maging malakas tayo, para maging matatag po tayo sa lahat ng atin pong mga nagagawa pong kasalanan, pagtatanggol po tayo. Thank you. Praise God. Napakabait po ng mga staff nila rito. Binigyan po ako ng tubig. Kaya, napakaganda po ng school nila rito. Napakalaki po ng Cagayan State University po. At alam niyo po, salamat sa prayer. Akala ko po kahapon po magtatagumpay ng kalaban na bumagsak yung eroplano kasi ang lakas-lakas po ng ng hangin. Hindi kinancel. Yung mga ibang kasabayan ko po ngayon, canceled yung flight po nila. Yan. So, yun yung number 1 principle. Submit yourself unto God. Ulitin ko ang Deuteronomy 33 verse 27, sa mulat mula pa'y ang Diyos ang ating tanggulan, walang hanggan niyang bisig ang ating kanlungan, mga kaaway ninyo ay kanyang ipinagtabuyan at inutusan kayong sila'y lipulin ng lubusan. See? The power of God. Nandoon po yung kapangyarihan ng Diyos. Tayo po nagpapakilala sa Kanya. Nandun po yung kapangyarihan ng ating Panginoon kung tayo po ay nasa ilalim ng Kanyang pamumuno. So, dun po sa mga talata na yan, magpasakop tayo sa Diyos. Pangalawa, labanan po natin ang dyablo. Ulitin ko po sa English, dun po sa James chapter 4, verse 7 to 8. Submit yourself to God. Pasakop tayo sa Diyos. Resist the devil. Sabihin nga ho natin, labanan ang dyablo. At lalayo ho ang dyablo sa atin pag tayo po ay lumalaban sa Kanya. Hindi lang po puro pagpapasakop sa Diyos. Sa pamagitan ng kapangyarihan ng Diyos,
tayo po ngayon ay pwedeng lumaban sa dyablo. Yun po ang sinasabi. Alam niyo po, nung si Pedro po ay nangangaral, meron po siyang mahalagang turo po. Dito na sinasabi niya po o pinapakita niya, ano po itong turo na ito na kanya pong ipinahayag. Dito po mga kapatid sa aklat po ng 1 Peter chapter 5 verse 8 to 9. Sabi po ng unang Pedro 5:8 hanggang 9. Nandun na po tayo sa ikalawa, no? Labanan po ang dyablo. Paano po natin malalabanan ang dyablo? Very simple po ang itinuturo dito. Paano po 'yon? Yan. Ang sabi po ng unang Pedro 5:8 hanggang 9 po. Maging handa kayo at mapagbantay. Okay? Yung salita pong maging handa, maging mapagbantay po tayo. Bakit daw po? Sapagkat ang dyablo, ang kaaway ninyo, ay parang leon na umaatungal at umaaligid-aligid siya na naghahanap ng kanyang malalapa. Sabi ng verse 9, ayan, labanan ninyo siya at magpakatatag kayo sa inyong pananampalataya sa Diyos. Tulad ng alam ninyo, hindi lamang kayo ang nagtitiis ng mga kahirapan, kundi gayon din ang inyong mga kapatid sa buong daigdig. Praise God. Yan. So maraming salamat po sa ating mga kapatid na patuloy po na nakaantabay at nanonood po. I hope klaro pa rin po ako sa inyo. 1 bar pa rin po tayo sa internet. Yan. So magpasakop tayo sa Diyos. Ikalawa po, labanan natin ang dyablo. Gaya ng sinabi po, let us be sober-minded and alert, sabi po sa English. Because the enemy, the devil, is like a lion, prowling like a lion, waiting for someone to devour. Nag-aantay siya ng masisilo niya, nag-aantay siya ng malalapa niya, kaya dapat ho tayo mapagmatsyag. Ano po ang payo ni Saint Peter o ni Apostol Pedro? Napakaganda po ng kanyang pangako at ang kanya pong binigay po na advice, labanan ninyo siya at magpakatatag kayo sa inyong pananampalataya sa Diyos. First key, pasakop tayo sa Diyos. Kasi kahit lumalaban po tayo, if we are not under the authority of God, alam niyo po, hindi natin kayang labanan po ang dyablo. After God, siya po ang ikalawa sa pinaka matalino ho na nilalang ng Diyos. Kaya ho, naisahan nga ho sa si Eva at Adan po mga ninuno natin. Kaya mga kapatid po, kailangan po, we have to resist the devil. But submit yourself first to God. Yun po ang formula, sabi po ng pinag-aaralan natin na talata ng Santiago 4:7 hanggang 8. Pasakop tayo sa Diyos. Pangalawa po ay labanan natin ang dyablo. Resist the devil because the enemy, the devil is like a roaring lion, waiting for someone to devour. Para po siyang umaatungal na leon at naghahanap siya ng masisila, naghahanap po siya ng malalapa. Kaya po napakaganda ng payo po ni St. Peter, labanan ninyo siya at magpakatatag kayo sa inyong pananampalataya sa Diyos. Kita nyo po, napakaganda ho, Lahat tayo, similar problems po, similar temptation, similar experience po. Ang sabi po ng kasulatan, tulad ng alam ninyo, hindi lamang kayo ang nagtitiis ng mga kahirapan, kung hindi gayon din ang inyong kapatid sa buong daigdig. Kung ano po yung mga nararanasan kong mga kahinaan, kasalanan, ganon din ang nararanasan po ng lahat ng tao sa buong mundo, ng lahat ng mga kapatiran, ng lahat ng mga nananampalataya, Wala pong exemption, lahat po tayo nagkakamali, lahat tayo nagkakasala, lahat po tayo ay minsan ay nagiging biktima, naiisahan ho tayo ng kalaban. Yan, Kaya nagpapasalamat tayo dahil meron tayong ilaw, yung salita ng Diyos, nagagabayan po tayo. Doon sa pagwaksi po sa kalaban, ulitin ko, pasakop tayo sa Diyos. Submit yourself unto God. Pangalawa, resist the devil. Ibig sabihin, labanan po natin ang dyablo kasi siya po ay wala ng kapangyarihang leon na umaatungal. Yan. Wala na siyang kapangyarihan ho sa atin. At lalo tigit po, hindi lang po tayo lalaban. Kailangan din ho, tandaan natin mga kapatid, kailangan ho, pag tayo ay nagpapasakop sa Diyos at tayo po ay lumalaban ho sa kalaban o sa kaaway, kailangan ho,
lumalapit tayo sa Diyos. Kaya nga ho, napakagandang paalaala, no? Submit yourself unto God, resist the devil, and the devil will flee from you. Come near to God. Ikatlo na ho, no? Ibig sabihin, lumapit tayo sa Diyos at ang Diyos po ay lalapit din sa atin. Hindi po yung Diyos ang lalapit sa atin una. Tayo ang kinakailangan magpakumbaba, tayo ang kinakailangan lumapit upang tayo ho ay lapitan din ng Diyos. Ayan. Kaya po sabi po ng Hebrews chapter 7 verse 25, no? Dito natin kukunin po yung ikatlo, lumapit tayo sa Diyos para lumapit din siya sa atin. Sabi ng Hebrews 7:25, dahil dito, lubusan niyang maliligtas o maililigtas ang lahat ng lumalapit sa Diyos sa pamamagitan niya. Kita niyo, no? Ano po ang esensya o importance ng tayo po ay lumalapit sa Diyos? Very clear po, mga kapatid. Ang sabi po dito, no? Lubusan niyang maliligtas ang lahat ng lumalapit sa Diyos sa pamamagitan niya. Kita nyo? Pag lumapit tayo sa Diyos, lubos po na maliligtas ang lahat. Lahat. Yun po ang formula. Ulitin ko po, no? Submit yourself unto God, resist the devil, and the devil will flee from you. Come near to God. Lumapit tayo sa Diyos. Okay? Ulitin ko po, ang sabi po ng Hebrews 7:25, dahil dito lubusan niyang maililigtas ang lahat ng lumalapit sa Diyos sa pamamagitan niya, sapagkat siya'y nabubuhay magpakailanman upang mamagitan para sa kanila. Interesting, ano? Ito pong conclusion na atin pong ipinagkaloob po nung nakaraan na preaching po natin. Automatiko, nung ako po'y nagpipreach, kaya po sinabi sa inyo, meron na tayong Bible studies, nagliwanag kagad sa ating isipan ang mga talata ng Biblia. Conclusion yun, ano, kung naalala nyo po nung nakaraan na linggo. Nasambit ko po dun sa harapan ng pulpito, meron na tayong instant na Bible studies. At alam niyo po, wala nang kahirap-hirap, ano, kasi yung outline po, naibigay na sa akin sa pamagitan ng conclusion. Hindi po binulong sa akin o kaya po napaginipan ko. Ano, these were stored from my heart, yung lahat ng talata ng Biblia, na bigla na lang kong napaalala sa akin ng banal na Espiritu sa aking isipan. Kasi yun po halaga na tayo po ay nagbabasa, pinag-aaralan, pinagbubulay-bulayan. The Holy Spirit can speak for our behalf na magkaroon tayo ho ng mga talata, magkaroon tayo ng tema, magkaroon tayo ng topic sa ginagawa nating pag-aaral ng Biblia. So, ulitin ko ho, dun po sa English kanina, ano ho, na ating pong sinasabi, sa James chapter 4 verse 7 to 9, ang napakagandang talata ng Biblia binigay po sa atin bilang conclusion po. Submit yourself unto God, magpasakop tayo sa Diyos. Pangalawa ho, mga kapatid, ano ho, resist the devil, labanan natin ang diablo. Pangatlo po, come near to God and He will come near to you. At ikaapat po, hugasan ninyo ang inyong mga kamay. Ikaapat ho, hugasan ang kamay. No? Baka po mamali po ninyo, no? This is not a medical term po na kailangan mag-wash ng hands physically. What God is referring here, no, sa kanya pong mga salita, is our spiritual hands, no? Yun pong spiritual po na ating kamay. Kaya napakaklaro po ng sinasabi rito, no? Hugasan natin ang ating kamay. Sino po? Tayo na makasalanan. Tayo ho na gumagawa ng kamalian. Okay? Wash your hands, you sinners, ang sabi po ng Biblia. At dito po sa ikaapat, no, hugasan ng ating kamay, tingnan nyo po, napakalinaw sa talata ng awit in the book of Psalms, chapter 24, verse 3 to 5. No? Kung dala nyo po Biblia nyo po, buklatin po natin at atin pong makikita ito pong talata na ito sa awit 24:3 hanggang 5. No? Ikaapat po, hugasan po ang kamay. Ang sabi po ng awit 24:3 hanggang 5, sinong aahon sa bundok ng Panginoon at sinong tatayo sa kanyang dakong banal?
nagtatanong dito ho ang Haring David, sinong aahon sa bundok ng Panginoon at sinong tatayo sa kanyang dakong banal. Ang sabi po ng verse 4, siyang may malinis na mga kamay at mga dalisay na puso. Purihin po ang Panginoon. Sino daw ho ang makakaahon sa bundok ng Panginoon at sinong tatayo sa kanyang dakong banal? Ibig sabihin, who can be in the presence of God? Siya na may malinis na mga kamay. Sabihin nga ho natin, malinis na mga kamay. Hindi po ito yung physical hands na kailangan magsasabon po kayo para walang mikrobyo ng COVID o magsasabon po kayo para wala akong anuman pong mga makapasok ho na virus o mikrobyo sa ating tiyan. Hindi ho yung physical na kamay po yon. Ang tinutukoy po doon ay yung ating pong spiritual, spiritual po na kamay. Ayan. Kaya ulitin ko po, sabi po ng awit 24:3 hanggang 5. Sinong aahon sa bundok ng Panginoon at sinong tatayo sa kanyang dakong banal? Siyang may malinis na mga kamay at may dalisay na puso na hindi nagmamataas ang kanyang kaluluwa sa walang kabuluhan at hindi sumusumpa na may kabulaanan. Praise God. Napakaganda po ng talata na ibinigay sa atin ni King David in the book of Psalms. Siya na may malinis na kamay at siya na mayroong dalisay na puso. Kaya huwag natin kakalimutan po yung kamay na tinutukoy po rito, yung ating pong spiritual hands, yung konsyensya, yung ating pag-iisip, yan po yung malinis na kamay. Alam nyo nga, kahit na nga ho yung kamay natin marumi ng physical ho ang maaapektuhan lang naman ho yung kalusugan natin. Pero pag marumi yung kamay natin, nagbububo ng kasamaan, ang mga kamay po natin humahawak po ng mga mahahalay at hindi ho maganda ang ating pong spiritual na kamay, mga kapatid ho, hindi magiging dalisay at tama ang ating mga puso. Napakaganda ng sinasabi po ng King David po, sino ang aahon sa bundok ng Panginoon at sinong tatayo sa kanyang dakong banal. Siyang may malinis na mga kamay at mayroong dalisay na mga puso na hindi nagmamataas ang kanyang kaluluwa sa walang kabuluhan at hindi sumusumpa ng mayroong kabulaanan. Praise God. Purihin po natin ang Panginoong Diyos. So dito po sa ating pinag-aaralan, yung tema natin, winawaksi ang kasamaan. Pero sa Bible studies natin ngayon, pinag-aaralan natin paano mawawaksi ang kalaban. Kasi ang kalaban po ang sanhi ng mga iba't ibang kasalanan at kasamaan. So gaya ng ating pong conclusion ng preaching po natin noong nakaraang linggo. Sabi po ng Santiago 4:7-8, inuulit-ulit ko po para wag nating makalimutan. Kaya nga, magpasakop kayo sa Diyos. So number 1, pasakop o nagpapasakop sa Diyos. Labanan ninyo ang dyablo. Number 2, kailangan labanan natin ang dyablo para layuan po niya tayo. Ikatlo mga kapatid, lumapit tayo sa Diyos. Paano tayo lumapit sa Diyos? At ang Panginoon po, pag tayo po lumalapit sa Kanya, lalapit din po siya sa atin. At ika-4, hugasan ninyo ang inyong mga kamay. Sino ho? Yung mga makasalanan. Tayo ho lahat yon. Yung tayo ho na gumagawa ng kasalanan. Ang pinasasabi ng Panginoon, hugasan po natin ang ating mga kamay. Yan po ay spiritual na kamay, hindi physical. Hindi po pinapahugas po yan ng hand wash o ng safeguard po. Kahit na malinis ang kamay na physical natin, marumi naman yung ating pong isipan, marumi yung puso natin. Yun po yung kahulugan, mga kapatid, ng kamay. Yung ating motibo, yung ating konsyensya, yung ating budhi, yan po yung kamay na tinutukoy sa banal na kasulatan ng ating Panginoon. At huli sa lahat, doon sa ating pinag-aaralan, hopefully wag tayong ma-cut off, kasi ayan na, medyo kagabi po, nagba-brown out din po rito. Huli sa lahat, linisin ang puso. Tayo na pabago-bago ang isip niya. Linisin ang puso. Pagkatapos po nating hugasan ng kamay, kailangan linisin yung puso. Hindi yan yung physical na puso.
Yan po yung isipan. Think of what is noble, of what is right, of what is perfect, of what is trustworthy. Think of such things. Ang sabi po ng Philippians 4:8, no? Yun yung tinutukoy po at pinasasabi po ng alata ng Biblia. Kaya magandang gabi po sa lahat ng ating mga kapatid. Ayan po ang ating kapatid na Belinda Orlado, kamusta po kayo? Magandang gabi po sa lahat ng kapatid. Tinutulungan po nila ako. Marami po tayong mga kapatid na tinutulungan ho ako sa paggawa po ng outline. Maraming salamat po sa inyo. So doon po sa ating pong ginagawa po na pag-aaral na ito, huli sa lahat po, tinuturuan po tayo ni Apostol Santiago na linisin natin ang ating puso. Alam niyo, nung nagkasala si King David, and he committed adultery kay Bathsheba, na hindi niya asawa, nagkaroon po siya ng broken, repentant, contrite heart. Ibig sabihin po, hindi nagpatuloy ang kanyang pagkakasala. Siya po ay nagkaroon po ng tinatawag nating mababang puso. Nagkaroon po siya ng isang puso po na handang lumapit at magsisi, tumalikod sa kasalanan. Kaya yung huling-huling bahagi po, yung formula para tayo po ay stand sa kalaban, pinakita ng Diyos po. Sa awit 51:10, kinakanta natin yan. Ang sabi po dito, likhaan mo ako ng isang malinis na puso, O Diyos. Sabihin nga nating malinis na puso. Ang sabi po ng awit 51:10, likhaan mo ako ng isang malinis na puso, O Diyos, at magbago ka ng isang matuwid na espiritu sa loob ko. Kinakanta natin yan. Create in me a clean heart, O God, and renew a steadfast spirit within me. Napakagandang awit. Magaman nagkasala si David, patuloy po yung repentant heart, patuloy po yung broken, contrite heart, patuloy po na siya po ay napatawad ng ating Panginoon Diyos. Kaya napakaganda nung pinapakita po, nagko-connect po ang aral po sa Old Testament, sa New Testament, at gaya ng ating pinag-aaralan, mahalaga yung paglilinis ng puso. Create in me a clean heart, O God, and renew a steadfast spirit within me. Sa Tagalog, linisin nyo ang inyong puso, sabi ng Panginoong Diyos, sa pamamagitan ng paglikha ng isang malinis na puso, O Diyos, at magbago ka ng isang matuwid na espiritu sa loob ko. Praise God. Alam nyo, yung 5 bagay na yan, pag pinagpatuloy ho natin, we will be able to win the battle against the enemy. But remember po, ang unang-unang formula ay magpasailalim sa Diyos. Hindi nyo po kaya po na manalo po sa kalaban. Hindi ho natin kakayanin na tayo ho ay patuloy lang, mga kapatid, na maging matagumpay po sa sarili nating kalakasan. Hindi natin magagawa po yan kung hindi po tayo tutulungan ng Diyos. Kaya po sa ating pinag-aaralan ngayon, winawaksi ang kalaban, 5 prinsipyo ng paglaban po sa lahat ng mga kalaban po, sa dyablo, sa mga spiritual po na pamunuan. Napakaganda po. Sabi po, pasakop kayo sa Diyos, labanan ninyo ang dyablo, lumapit kayo sa Diyos, hugasan ninyo ang inyong mga kamay, at linisin ninyo ang inyong mga puso. Alam niyo, mga kapatid, ang mag-aaral na ito, hindi ho magiging makabuluhan kung hindi ho natin ito isa sa pamuhay. Kaya wag ho tayong mag-skip po kaagad na labanan agad ho yung kalaban. We will not win against the enemy. After God, the enemy is the second most powerful sa mundo po na ito. Hindi po ang tao. Kaya po, kung hindi tayo submitted sa authority po ng Diyos, hindi natin pwedeng mapagtagumpayan po ang kaaway. But remember po, kung tayo naman po ay nasa kapangyarihan ng Diyos, ang sabi po, siya na nasa akin ay mas makapangyarihan kaysa siya na nasa sanglibutan. Ang ating Panginoon po ay higit na mas makapangyarihan. Greater is He who is in me than he who is in the world. Kaya wag natin kakalimutan po yan. Kaya po, ang kalaban po natin ay hindi po physical na tao. Ang kalaban po natin hindi po sistema, hindi po ideolohiya, hindi po paniniwala. Ang kalaban po natin, mga makapangyarihan po yan.
And we will be able to withstand, sabi nga sa English, if we submit ourselves, if we resist the devil, and the devil will flee from us. If we come near to God, He will come near to us. Wash our hands, we sinners, and also we need to cleanse our heart, we who are double-minded. Ang kalaban po natin ay hindi po laman at buto. Bilang pangwakas, kapatid, ito po ay mahalaga po na atin pong palaging maisapuso. Ang kalaban po natin ay mga kapangyarihan po at pamunuan ng sanlibutan na ito. Mga namamahala po ng kadiliman. At ito po ay mga ukol po sa espiritu ng mga kasamaan. Ito po ay espiritu. They do not have flesh and bones and blood. Hindi po sila material o hindi po sila organic. Ang kalaban po natin ay spiritual. Kaya bilang pangwakas, mga kapatid, nagpapaalala si Pablo po sa mga iglesia ng mga taga-Efeso. Ano po ang sabi sa mga iglesia ng taga-Efeso? Ito po ay klarong-klaro. Ang sabi ng Ephesians chapter 6 verse 12. Nasa pangwakas na po tayo, no? Sa pangwakas na po tayo. Ang sabi po ng Efeso 6:12. Sapagkat ang ating pakikibaka ay hindi laban sa laman at dugo, kung hindi laban sa mga pamunuan, laban sa mga kapangyarihan, at laban sa mga namamahala ng kadiliman na ito sa sanlibutan. Ito ay laban sa mga ukol sa espiritu ng kasamaan sa mga dakong kaitaasan. Yan. Maraming salamat sa mga nagtulong-tulong na gumawa ng outline. Ang laki po ng tulong ninyo. Ayan si Sister Crisel, si Sister Maribel, ayan po pati si Pastor Megso, tinutulungan tayo sa outline. Maraming salamat po kay Sister Belinda. Yan. Thank you po Crisel, Sister Belinda, Pastor Megs, kay sino pa po ito? Ayan. Crisel Raduban, kamusta po si Brother Nel at yung mga cute ninyong mga anak. Ayan si Tere, taga Puray. Pero niya, taga Montalban tinutulungan tayo. Nandito tayo sa Cagayan ngayon. Ayan, nakakatuwa naman po, Sa nagsama-sama tayo, nakakagawa tayo ng maayos na Bible studies. Ayan. Kaya maraming salamat po sa ating Panginoong Diyos. Pinulungan tayo pati sa pangwakas ni Sister Crisel. Ayan. Si Sister Irma. Ayan, tingnan nyo. Ayun, kompleto. Maraming salamat po kay Sister Irma. Sabi po dito, winawaksi ang kalaban. Yan, pwede nyo na akong kunin. Number 1, pasakop tayo sa Diyos. Number 2, labanan natin ang dyablo. Thank you po complete ni Sister Irma. Kumbaga si Sister Irma gawin nating summa cum laude rito. Number 3, lumapit tayo sa Diyos. Number 4, hugasan natin ang ating mga kamay. At number 5, linisin ang puso. At bilang pangwakas, yun pong Efeso sa Israel. Hindi tayo nakikipaglaban sa pisikal na anyo, sa laman at buto, sa dugo. Ang kalaban po natin ay, sabi po ng Biblia, mga pamunuan, mga laban po sa kapangyarihan, laban sa mga namamahala ng kadiliman na ito sa sanlibutan, laban sa mga ukol sa espiritu ng kasamaan sa mga dakong kaitaasan. Praise God. Kaya tayo po ay nagpapasalamat. Yan, pati kay Sister Alma. Kamusta po kayo? Dito po ay paambon na ambon lang at tayo po ay natapos po na itawid din po natin ang mga aralin na ito na kahit one bar lang talaga, ang bait po at praise God po, talagang inalaw pa rin po na ma-broadcast natin internationally, globally, ito pong Bible studies na ito. Na lahat ng mga nanonood po sa iba't ibang dako po ng mundo at ng bansang Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao, binabati ko po kayo. At patuloy lang po yung panalangin ninyo. Pagkatas lang po ng conference namin sa Sabado po ay babalik ako. Kanina po nabalitaan ko po ay marami pong na-cancel na flight po, pati yung sa Tugigaraw canceled, pati po kahapon ng hapon na canceled po. Sana sa pag-uwi namin ay humupa na. Panalangin nyo po na hindi po lumakas yung bagyong Dante kasi nandito po sa Northern Luzon po. Baka madelay tayo at wag naman po sanang loobin ng Panginoong Diyos. Kaya tayo ay muling nagpapasalamat sa mga kapatid natin at
nakikihingi po ako ng dispensa sa inyo, no, dahil hindi po natin na ipaskil po yung ating PowerPoint outline. Bagaman meron po akong nagawa rito, ganun pala ho yun, pagka mahina po o nagtitrickle down lang po yung pong signal, no, ng atin pong internet, hindi po masyado pong nakikita yung pong mga ina-upload natin na mga PowerPoint. Kasi nangangailangan ng mas mabilis po na bandwidth. Medyo mabagal po talaga ang bandwidth. No? Ang Globe ho rito, halos wala ring signal po. Yung pong aking smart, meron akong 5G po dito na pocket Wi-Fi. Ito po yung gamit ko ngayon. Yung Wi-Fi po ng Cagayan State University Hotel, medyo nakakaproblema po kasi kahapon po yung brownout, no? Tapos biglang nagkaroon ng ilaw. Kanina brownout lang din po. Pagka po biglang nagkaroon ho, namamatay po talaga yung Wi-Fi. Anyway, tayo po yung nagpapasalamat na iwan ko yung aking telepono ho, no? Doon po sa kwarto, kaya hindi tayo makapagtanong po sa pastor, pero gayon pa man, ako po ay lubusang nagpapasalamat at sinamahan niyo po ang Bible studies natin na ito, bagaman tayo po ay nasa malayong lugar po. Maraming salamat talaga. Kailangan ko po ang mga panalangin ninyo, kailangan ko po ang inyo pong mga pagdamay, lalo na po na ako po ay naririto po ngayon sa isang malayong lugar po. Pagka po kayo ay nagbus po rito mula Maynila, 12 hours 12 hours po yung biyahe mula po sa Manila papunta po dito sa Tugigaraw. Sa eroplano naman, mga isang oras. Kaya lang ho, nagpapasalamat tayo sa Panginoong Diyos po. Kasi yung biyahe kahapon, first time ko po nakaranas na talagang umugong po yung eroplano. Napakalakas ho nung ugong ng eroplano. Malakas ho kasi yung hangin sa himpapawid eh. Kaya nga yung iba ho na nagsasabi, bakit daw ho nagbiyahe po ako. Yung mga ibang kasamahan ko po, hindi po sila nakapunta ngayon dito mga kapatid kasi nga po ay canceled po ang mga Philippine Airlines at ang Cebu Pacific International and mga domestic flights. So baka marami pong mga attendees ng conference ay hindi po makapunta po rito. Ang mabuti po, talaga pong guided po ng prayer po ninyo, no? Yung umaga po na flight ko, nakaalis. Yung pagdating po nung hapon, yung ikalawang flight po papunta ng Tugigaraw, canceled na hanggang gabi po. At hanggang ngayon ho, canceled ang mga flight. Pero iningatan tayo ng Diyos, akala ko nga ho, babagsak na yung eroplano po eh. So nananalangin na ako kasi ang lakas po talaga ng ugong, lakas ng hangin po. Pero may mga nagpe-pray po kasi, may nag-intercede po, may mga nananalangin po. Kaya tayo po ay hindi pinabayaan po ng ating Panginoon. So muli po, nagpapasalamat po tayo. I hope may natutunan po kayo ngayon. At loobin nawa po ng Diyos na tayo po ay makabalik na po ng Sabado po. Sabado po ng hapon ay nandyan na po ako. Continue po yung prayer kasi bukas po ako po ay plenary speaker po doon po sa conference. Kaya sana po bigyan ako ng karunungan ng Diyos at bigyan ako ng kalakasan ng Panginoon sa lahat ng akin pong ipepresent po doon po sa plenary talk po, sa conference bukas ng Kamag-aral Kapisanan ng mga mananaliksik at guro po ng Araling Panlipunan. Kaya muli ho, magandang gabi po sa inyo. Talagang salamat po sa Diyos, sa prayer po. Huwag niyo po akong kakalimutan. Gayon din naman po, hindi ko kayo kinakalimutan po. At bukas po ng umaga, yan po sila Brother Francis, Sister Irma, Sister Odi, Mima, yan sila Pastor Mex po. Sana magkita-kita po tayo bukas ulit po sa panalangin. Sister Emmy, ayan po, kasama po si Ate Luz, si Brother Doming, si Brother Danny, sa morning prayer meeting po, no? Magkita-kita po tayong lahat. Pagpalain po kayo ng Panginoon diyan. Yan, may pahabol pa po. Kamusta po kay De San Jose? Pagpalain po kayo ng Panginoon. Muli ho, magkita-kita po tayo. Sumaati nawa po ang pagpapala ng Panginoon. Sige po, tayo po lahat ay dumulog na sa atin pong pangwakas na panalangin. Ama naming makapangyarihan, maraming salamat po sa patuloy ninyong paggagabay po at iningatan niyo po ang pagbo-broadcast po ng
Bible studies na ito mula po sa Feast of Harvest Christian Ministry. Panginoon, maraming salamat po at nakarating po ako ng ligtas at sa Sabado po ay alam ko po makakarating din po ako ng mapayapa at ingatan niyo po ako sa biyahe po papunta naman ng Maynila. Maraming salamat po sa lahat ng mga kapatiran na kanila pong natutunan po ang patuloy na pagwaksi po sa kalaban at ang patuloy na prinsipyo po na ang kalaban po ay hindi po pisikal at laman at buto. Kung hindi, ang kalaban po ay makapangyarihan, kaya kailangan namin ang kapangyarihan ng Diyos na magpasailalim kami at patuloy na labanan at lumapit sa Diyos, hugasan ang aming mga kamay. At patuloy, Panginoong Diyos, na linisin namin ang amin pong mga puso. Kaya sa gabing ito, bigyan niyo po kami ng mapayapang pagtulog at bukas po ng umaga, gisingin niyo po muli kami upang kami po, Panginoong Ama, ay muli pong makapanalangin. Pagpalain niyo po ang Feast of Harvest Christian Ministry, pagpalain niyo rin po ang Puray Christian Church. Muli, ang pinakamataas na papuri at pagpapasalamat po ay tanging sa iyo lamang po. Sa banal po na pangalan ni Jesus. Amen at amen. Muli po, magandang gabi po. Magkita-kita po tayo bukas ng umaga po para sa ating prayer meeting. Magandang gabi po at mahal na mahal ko po kayo lahat.